Samantala, ano nga ba ang mga basehan sa pagsasampa ng kasong sexual harassment? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Itago na lamang po natin sa pangalang Ana ang humihingi ng payo sa atin dahil sa medyo maselang usapin ngayon. Si Ana ay isang third-year college na estudyante sa isang pamantasan sa Maynila. Isang aktibong estudyante si Ana at kilala sa kanilang campus. Dahil dito ay naging malapit si Ana sa kanyang mga guro at isa nga daw dito ay ang profesor niya sa isang subject. Naging parang kabarkada daw niya ito dahil sa advisor pa nila sa isang organisasyon na kinabibilangan ni Ana. Madalas daw sabihin ng profesor sa kanya na may itsura siya at sa katunayan ay isa ito sa mga hinahangaan o crush niya. Hinahayaan lang daw ni Ana ang profesor sa tuwing sasabihin ito sa kanya dahil hindi naman daw niya naramdamang may kabastusan ang pagpapahayag na ito ng profesor dahil sa tingin niya ay birong kaibigan lamang ito. Isang araw, si Ana ay sinundo ng kanyang boyfriend mula sa kanilang classroom. Kasalukuyang may klase pa sila sa ilalim ng kanyang kaibigang profesor. Nakita daw nito na sinenyasan ni Ana ang kasintahan at bigla na lamang daw pinatayo si Ana sa klase. Buong akala daw niya ay magre-recite lang siya, subalit bigla daw siyang tinanong ng profesor sa harap ng kanilang klase kung nobyo daw niya ang nasa labas. Yumuko lamang daw si Ana at nagulat na sabihin ng profesor na susuntukin daw niya ang nobyo nito. Nagtawanan lamang daw ang kanilang mga kaklase. Nais malaman ni Ana kung maaari daw ba niyang ireklamo ng sexual harassment ang kanyang profesor. Ana, maaari ka magreklamo ng sexual harassment laban sa iyong profesor kung maipapakita mo ng malinaw ang mga sumusunod na basehan para dito. Ayon sa Republic Act No. 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Act, mayroong sexual harassment sa isang educational institution kung, una, ang ipinagagawa sa iyo ng isang profesor ay may kinalaman o makakaapekto sa pagbibigay sa iyo ng grado, pagbibigay sa iyo ng honors o scholarship, o pagbibigay ng stipend o allowance, o pagbibigay ng kahit anumang benepisyo o pribilehyo o anumang konsiderasyon. Ikalawa, ang ipinapakita sa iyo ng profesor ay upang makaapekto o makasagabal sa iyong pag-aaral sa paraang hostile o offensive. Ikatlo, ang ipinapakita sa iyo ng iyong profesor ay magreresulta sa discrimination, pagkapahiya o insecurity. Bukod sa mga nabanggit, kailangan na maipakita mga sumusunod na gawaing sexual harassment gaya ng una, physical, kagaya ng malisyosong paghawak, overt o kitang-kitang sexual advances, o di naman kaya ay mga muestra na nagpapakita ng kabastusan. Ikalawa, verbal, kagaya ng paghingi sa iyo ng sexual favors, o di naman kaya ay mga bastos na pananalita. Ikatlo, ang paggamit ng mga bagay, larawan o sulat na mayroong sexual undertones. Ikaapat, iba pang kahalintulad ng mga nabanggit. Wala kang nabanggit sa mga overt acts na ating tinalakay, Ana. Kung sakaling wala nga ang mga ito, may paraan pa rin na mailagay mo sa tamang proseso ang iyong reklamo. Kagaya ng paglapit sa administrador ng inyong pamantasan at ireklamo ang hindi magandang ugali o trato at palakad ng inyong profesor sa iyo. May mga code of conduct kasi ang bawat profesor na kailangan sundin at tupdin sa loob at labas ng paaralan. Paalala lamang po, ang aming opinyon ay base sa mga detaling inyong ibinigay sa amin. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong abogado tungkol sa inyong mga legal concerns. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email po kayo sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po ang inyong bisig ng batas.